Sa pambungad na eksena ay ipakikilala tayo sa isang guro ng nursery school na si Jenny Greengrass, na nagtatrabaho sa isang lokal na daycare. Pagkatapos ng klase noong Biyernes ay sinundo si Jenny ng kanyang kasintahan na si Steve Taylor, at agad na umalis ang dalawa para sa isang romantiko na pamamasyal. Lumalabas na nagpaplano silang magpalipas ng weekend sa isang malayong lawa sa kanayunan, kung saan plano ni Steve na mag-propose. Malinaw na mahabang biyahe ito dahil palubog na ang araw bago pa nila marating ang kanilang destinasyon, dahil dito ay nagpasya silang dumaan sa isang hotel at doon magpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nakarating sila sa kanilang destinasyon, ang Eden Lake, isang may gate na komunidad sa gitna ng kakahuyan. Ipinarada ng dalawa ang kanilang sasakyan sa kakahuyan at ipinagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay sa paglalakad. Makalipas ang maikling paglalakad, sa wakas ay nakita na nila ang magandang tanawin kung saan matatanaw ang buong bayan. Habang pababa sila sa lawa ay nakita nila ang isang batang mahiyain na nagngangalang Adam, na nangongolekta ng mga insekto at nilalagay sa kanyang lagayan. Nilapitan siya ni Jenny at sinubukan na makipag-usap, ngunit tumanggi ang bata na makipag-usap at tinuring silang mga estranghero. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa tahimik na lawa ng Eden, kung saan ang tanawin ay nagpasindak sa kanila sa kagandahan. Kasunod nito ay nagpainit sila sa araw habang magkayakap, gayunpaman, ang kanilang romantikong oras ay naputol sa lalong madaling panahon nang dumating ang magulong grupo ng mga kabataan na lalaki kasama ang kanilang aso. Binubuli nila si Adam at pinaalis sa lugar, ngunit sa kabila nito ay nagpasya ang dalawa na manatili at tiisin ang kanilang malakas na musika sa halip na mag-udyok ng gulo. Pumikit si Jenny para umidlip habang nakababad sa araw, gayunpaman, nagulat siya sa aso ng grupo. Makalipas ang ilang sandali ay lumangoy si Steve nang bigla muling lumapit ang aso kay Jenny, dahil dito ay hindi na siya nakapagtimpi at hinarap na ang mga kabataan na hinihiling sa kanila na bawasan ang lakas ng kanilang musika at asikasuhin ang kanilang aso. Gayunpaman ay tumanggi ang mga lalaki na sumunod at sa halip, ang kanilang pinuno na si Brett ay walang galang na nakipagtalo at pinaalis siya. Nang maglaon, isa sa mga miyembro ng grupo ang sumusuri kay Jenny gamit ang binocular, dahil dito ay nailang siya kaya tinakpa na lang ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na ang magulong grupo, ngunit ang isa sa kanila ay walang pakundangan na ipinakita ang kanyang pribadong bahagi habang dumadaan sa harap nila. Kasunod nito ay nagtayo na si Steve ng tent, habang si Jenny ay namumulot ng kahoy para sa kanilang magdamag na pamamalagi. Sa panahong ito ay nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa malayo, ngunit piniling huwag pansinin ito. Nang gabing yun, habang nag-e-enjoy sa campfire, narinig muli ni Jenny ang mga tunog na nagmumula sa kakahuyan kaya sinabi niya ito sa kanyang kasintahan, ngunit tiniyak nito sa kanya na walang dapat ipag-alala. Kinaumagahan ay nagising sina Steve at Jenny upang makita lamang na ang kanilang mga pagkain ay puno ng mga insekto. Ngayon na wala na silang makakain, nagpasya silang pumunta sa malapit na restaurant para mabusog, ngunit nang kanilang pinapaandar ang sasakyan, nasagasaan nila ang isang bote na naiwan ng magulong grupo na naging sanhi ng pagka-flat ng kanilang sasakyan. Pagkatapos ay kumuha si Steve ng isang kagamitan at nagawang ayusin ang gulong bago umalis. Pagdating nila sa bayan, nakita ni Steve ang magulong kabataan na nagbibisikleta at dahil galit na galit ay pinili niyang sundan sila. Ngunit pumasok ang mga ito sa isang pribadong lugar at nagtago. Kasunod nito ay pumunta ang dalawa sa restaurant kung saan tinanong ni Steve ang waitress tungkol sa grupo ng mga kabataan. Gayunpaman, hindi nito pinansin ang kanyang pag-aalala, na sinasabing hindi niya sila anak. Pagkatapos nilang kumain, nakita ni Steve ang ilang mga bisikleta na nakahandusay sa harap ng damuhan ng isang bahay. Sa paniniwalang ito ang bahay ng mga kabataan, nagpasya siyang pumasok sa loob upang ireklamo ang kanilang mga aktibidad sa kanilang mga magulang. Habang naglalakad siya papasok sa lugar, nakita niyang nakabukas ang pinto at pumasok sa loob na nagtatanong kung may tao ba. Hindi nagtagal ay dumating ang may-ari ng bahay at siya pala ang ama ni Brett, at dahil napagtanto ni Steve na ang lalaki ay mainitin ang ulo kaya mabilis siyang lumabas ng bahay sa pamamagitan ng isang bintana na iniiwasan na mahuli. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa kotse, at ang dalawa ay nagmaneho pabalik sa lawa. Nang maglaon ay nagpasya si Steve na mag-scuba diving, habang si Jenny ay umidlip sa dalampasigan. Sa pagbabalik ay naghahanda na siyang mag-propose sa kanya, ngunit nang malapit na niyang gawin yun ay napagtanto ni Jenny na nawawala ang kanilang bag na naglalaman ng kanilang mga telepono, wallet at susi ng kotse. Pagkatapos ay mabilis silang tumakbo patungo sa lugar na kinalalagyan ng kanilang sasakyan, at natuklasan nilang wala na doon ang sasakyan,
at dahil wala nang ibang pagpipilian ay naglakad ang dalawa patungo sa bayan. Sa kanilang paglalakbay ay muntik na silang mabangga ng sarili nilang sasakyan, na walang ingat na minamaneho ni Brett. Huminto saglit ang siraulo na gang leader para ngumiti bago umalis. Pagkatapos nito ay nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad at sa pagsapit ng gabi ay nadatnan nila ang grupo na nagsisindi ng apoy sa kakahuyan. Lumapit sa kanila si Steve para sabihin na ibalik nila ang mga gamit niya, gayunpaman, sinabi ni Brett na wala siyang ideya kung ano ang kanyang sinasabi. Kasabay nito ay tumunog ang telepono ni Steve, kaya nagpatuloy siya upang kunin ito. Nagudyok ito ng kaguluhan sa pagitan niya at ng grupo, kung saan ang isa sa kanila ay bumunot ng kutsilyo. Nakuha ni Steve ang kutsilyo at sa gitna ng away ay aksidente niyang nasaksak ang aso ni Brett. Dahil dito ay napaiyak si Brett, habang kinukuha naman ni Steve ang susi ng kanyang sasakyan at saka tumakas kasama si Jenny. Sumakay ang dalawa sa kanilang sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho, ngunit sila ay hinabol ng grupo. Sa kasamaang palad, ang kotse ay nahulog sa isang matarik na gubat at bilang isang resulta ay naabutan sila ng gang. Pagkatapos ay sinimulan nilang batuhin ang sasakyan, nasira ang mga ilaw at bintana nito. Ngunit bago pa sila makapasok sa loob ay nagawa ni Steve na mapagana ang sasakyan. Kasunod nito ay nagmaneho sila papunta sa kakahuyan, ngunit ang dilim at ang hindi malinaw na daanan ay naging sanhi ng pagbangga ng kotse sa isang tumpok ng kahoy. Tumama si Steve sa isang sanga ng puno, kaya agad niyang inutusan si Jenny na tumakas at humingi ng tulong. Dahil nakinig sa kanyang bilin, siya ay tumakas at nagawang makahanap ng isang lugar na pagtataguan kung saan siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay maingat na bumalik si Jenny sa kotse ngunit nakitang wala na ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay sinundan niya ang mga bakas ng dugo hanggang sa matagpuan niya ang gang sa isang maliit na sakahan. Siya ay natakot ng sobra dahil itinali nila si Steve sa isang bato gamit ang matinik na alambre at brutal na pinahihirapan. Bukod dito ay inutusan ni Brett ang bawat isa na saksakin ng lalaki para walang makatakas sa kanilang lahat. Ang isang babaeng miyembro ng gang na si Paige, ay kinukuhanan pa sa kanyang telepono ang kanilang ginagawa bilang katibayan. Nang mapagtanto na papatayin na nila siya, ginamit ni Jenny ang Bluetooth sa kanyang GPS para kumonekta sa telepono ni Steve. Pinindot niya ang 999 para humingi ng tulong, ngunit naisip ni Brett na malamang ay nasa malapit lang siya. Nang maramdaman ang napipintong panganib ay tumakas si Jenny, ngunit nakita siya ng mga miyembro ng gang at hinabol siya gamit ang kanilang mga bisikleta. Sinamantala ni Steve ang pagkakataong ito para palayain ang sarili at tumakas sa kabila ng matinding sakit. Sa gitna ng pagtugis, kumuha si Jenny ng isang troso at ginamit ito upang mapatamba ang bisikleta ng mga miyembro ng gang. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa isang maliit na tirahan. Habang papalapit siya dito ay napansin niya ang isang walkie-talkie sa loob. Sinubukan itong kunin ni Jenny, ngunit dumating ang mga kabataan doon bago pa niya makuha ito. Dahil walang pagtataguan, umakyat si Jenny sa bubong at nanatili doon hanggang sa umalis ang grupo. Pagkatapos, ang isa sa mga miyembro ng gang ay nagmadali upang tingnan si Steve para lamang matuklasan na siya ay nakatakas. Samantala, pumunta si Steve sa kanyang sasakyan para kumuha ng ilang first aid kit, gayunpaman, tumunog ang alarm ng kotse sa sandaling buksan niya ang likuran nito. Ang tunog ay nag-alerto sa mga kabataan na nagudyok sa kanila na magmadali patungo sa parehong lugar. Tumakbo si Steve nang mabilis sa abot ng kanyang makakaya at sa huli ay muli silang nagkita ng kanyang kasintahan. Kasunod nito, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagtakas sa kakahuyan at hindi nagtagal ay napunta sa isang maliit na cabin. Nang makitang dumudugo ng husto ang kanyang sugat, sinubukan niya siyang lapatan ng gamot. At sa panahong ito ay nakakita siya ng singsing sa kanyang bulsa na nagpaiyak sa kanya. Di nagtagal, ang mga kabataan ay nagpakita sa pinangyarihan. Mabilis silang pumasok sa bahay, ngunit nakita lamang nila ang mga mantsa ng dugo at mga natirang gamot. Lumalabas na ang dalawa ay nakapagtago sa ilalim ng cabin at lumubog sa tubig. Pagkaalis ng mga kabataan ay kinaladkad ni Jenny si Steve palabas ng tubig at inihiga siya sa lupa. Hindi na siya makagalaw dahil sa mga kritikal na sugat niya sa katawan. Naramdaman ni Jenny na kailangan na niyang kumilos kaya nagpasya siyang pumunta sa bayan at humingi ng tulong. Bago umalis ay isinuot niya ang singsing na nangangakong babalik para sa kanya, ngunit habang tumatakbo ay hindi niya sinasadyang natapakan ng isang malaking pako na tumagos sa kanyang kaliwang binti. Nagdulot ito ng matinding sakit, na nagtulak sa kanya na sumigaw ng malakas.
Ngunit bago pa siya mahanap ng gang ay nagawa niyang gumapang sa isang nakatagong espasyo at inalis ang pako. Habang siya ay nakahiga para makabawi ng lakas, bigla siyang nilapitan ni Adam. Hiniling niya sa kanya na tulungan siya na makalabas ng kakahuyan, ngunit sa halip ang bata ay nag-text sa mga miyembro ng gang na isinisiwalat ang kanyang lokasyon. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanila ay agad na nagpakita at pinatumba siya mula sa likuran. Maya-maya ay nagising si Jenny na nakatali sa isang malaking puno ng kahoy sa tabi ng kanyang kasintahan na patay na. Pagkatapos ay nagtipon si Brett ng ilang kahoy sa paligid nila at nagbuhos ng gasolina na may balak na sunugin sila. Ang kanyang mga kapwa-miyembro ng gang ay kapansin-pansin na hindi na komportable ngunit wala silang sapat na lakas ng loob upang labanan ang kanilang pinuno. Inutusan ni Brett si Adam na isagawa ang gawain, at nag-alok din na tatanggapin siya sa gang bilang kanyang gantimpala. Dahil pagod na sa pangbubugbog nila, sumunod ang bata sa kanyang inutos. Sinunog muna niya ang katawan ni Steve, habang nire-record naman ni Paige ang pangyayari. Ngunit sa isang suntok ng swerte, ang tali kay Jenny ay unti-unting nasusunog na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na makalaya at makatakas. Sa galit ay binuhusan ni Brett ng gasolina si Adam at ginamit siya bilang pain para bumalik si Jenny, ngunit nang hindi pinansin ni Jenny ang kanyang babala ay sinunog ng walang awa na pinuno ang bata. Si Jenny ay patuloy na tumatakbo at sa lalong madaling panahon ay nakatagpo ng isang mapa, na kinuha niya upang mahanap ang kanyang daan palabas. Sa sandaling yun ay narinig niya ang mga kabataan na papalapit, kaya mabilis siyang nagtago sa isang basurahan upang maiwasan na mahuli. Pag-alis nila ay lumabas siya sa basurahan at nagdala ng isang tipak ng salamin. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang miyembro ng gang na nagngangalang Cooper, na tila handang tumulong sa kanya. Gayunpaman, malinaw na nakikita niya siya bilang isang banta kaya sinaksak niya siya ng kanyang dalang sandata. Agad niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa, ngunit wala na siyang magagawa kundi panoorin itong mamatay. Sa kabila ng labis na pagkalugmok sa pagkakasala, pinipilit niyang humanap ng paraan. Nang gabing yun ay nakita ng iba pang miyembro ng gang ang bangkay ni Cooper at sa puntong ito, ang isang miyembro ng gang na nagngangalang Harry ay nawalan ng lakas at sinisisi si Brett sa lahat ng ito. Pinilit pa niyang tumawag ng pulis, ngunit si Brett na hindi pa handang makulong ay binugbog siya hanggang sa mamatay. Nang masaksihan nito ay tumakas si Paige, na tila natatakot sa kanyang marahas na pag-uugali. Samantala, sa wakas ay narating ni Jenny ang kalsada kung saan nagawa niyang parahin ng isang van, pumasok siya at galit na sinabihan ng driver na ihatid siya sa bayan. Ngunit binanggit ng driver na hinahanap niya ang kanyang kapatid, na nasa kagubatan din. Hindi nagtagal ay nalaman ni Jenny na ang kanyang kapatid ay isa sa mga miyembro ng gang. Bilang isang resulta, nang ang lalaki ay lumabas upang hanapin ang kanyang kapatid, ninakaw niya ang van at tumakas mula sa eksena. Dahil sa matinding galit, nang makita niya si Paige ay binangga niya ito ng walang anumang pagsisisi. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating si Jenny sa bayan, ngunit napakahina na niya kaya hindi siya nakapag-focus sa pagmamaneho. Dahil dito ay bumangga siya sa harap ng hardin ng isang bahay sa gitna ng isang pagtitipon. Nang siya'y magkamalay, nakita niya ang isang babae sa harap niya, ngunit napakasaklap dahil napansin ni Jenny ang ilang mga larawan sa dingding at napagtanto na siya ay nasa bahay ni Brett. Ang iba pa sa mga tao doon ay ang mga magulang ng mga miyembro ng gang. Dahil natatakot, hiniling niya na dalhin siya sa banyo kung saan siya kumuha ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Sa puntong ito, napansin ng ama ni Brett ang bumangga na van at nakilala na ito ay pag-aari ng kanyang nakababatang anak. Nagsimula ito ng kaguluhan at sinipa ng ama ni Brett ang pinto. Nakita ni Jenny si Brett sa labas, na nakumbinsi na ang iba pang mga magulang na silang dalawa ni Steve ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Nakiusap si Jenny na tumawag sila ng pulis, pero plano nilang lahat na pagbayarin siya sa nangyari. Lumalabas na ang mga magulang ng mga miyembro ng gang ay siraulo at mamamatay tao gaya ng kanilang mga anak, at pinuprotektahan nila sila mula sa pag-uusig. Pagkatapos ay kinaladkad si Jenny ng mga magulang sa labas, habang si Brett ay pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto upang hindi marinig ang mga sigaw ni Jenny. Binura niya ang mga video ng mga krimen ng gang mula sa telepono ni Paige, isinuot ang salamin ni Steve, at tumingin sa salamin. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!